Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tila may napapansin si Tristan kay Catriona nitong nagdaang mga araw para itong namumutla at parang may sakit. Nay, may napapansin po ba kayo kay Catriona? Natigilan si Tess sa biglang natanong ni Tristan. Hindi niya maapuhap ang isasagot sa binata. Oo, wala naman. Umiiling na sagot niya. Bakit mo naman natanong? Ilang araw ko na pong napapansin na tila wala siyang ganang kumain. Para siyang namamayat. May dinaramdam po ba siya? Mabilis na umiling-iling na naman si Tess. Wala siyang sakit. Alam mo naman ng mga babae, pabago-bago ng mood pagdating sa pagkain. Saka baka nagda-diet si Catriona? Ikaw kayang magtanong sa kanya. Maigi pa po dagdagan ko na lang po ang mga healthy foods sa groceries items natin. Dapat po maraming prutas at vegetables. Maigi pa nga, damihan ng prutas. Maganda yun sa kalusugan ni Catriona. Pagsang-ayon na rin ni Tess. Hanggang ngayon ay walang kaalam-alam ang binata tungkol sa pagdadalang tao ni Catriona. Sa pakiusap na rin ng dalaga kaya hindi nila sinusuway ang gusto nitong mangyari. Si Catriona nga po pala. Kanina nasa kusina siya. Pagkatapos iniwan ko siya doon, sagot ni Tess. Sandali at titignan ko sa kusina. Nginitian lang ni Tristan ang matanda. It's weekend at hindi rin siya umuwi sa mansyon. He just wants to spend his weekend kasama si Catriona. Darating din ngayon ng wedding coordinator nila para pag-usapan ang magiging details ng kanilang kasal. Iha, hinahanap ka ni Tristan, sabi ni Tess. Nadatnan niya si Catriona na kain ng maasim na mangga na isinawsaw sa toyo at asukal. Nay, hindi pa po ko tapos kumain. Iniwan na kita kanina dito. Hanggang ngayon hindi ka pa tapos kumain ng mangga. Nakakahalata na sa'yo si Tristan. Kapag hindi mo inayos ang sarili mo, malalaman niya talagang buntis ka. Aniya, para namang naalarma si Catriona. Sige po, Nay. Salamat po sa paalala. Lumakad ka na at puntahan mo ng asawa mo sa sala. Opo. Tumayo na si Catriona at pinuntahan ng nobyo. Pagkarating niya sa sala, nandun nga si Tristan. Pero may kasama tong babae. Biglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo nang makitang ayos ng dalawa. Ang lapit-lapit ng mukha ng babae sa mukha ng kanyang nobyo. Magkatapat lamang ang upo nila para may tinitingnan sila sa isang magazine. Hoy babae! Malakas niyang sigaw. Parang nagulantang si Tristan sa malakas na sigaw niya. Alam mo bang may girlfriend na yan at ikakasal na? Napatingin ng babae kay Tristan. Babe, calm down. Wedding coordinator natin siya. Hindi ko siya babae. Napatikom ng bibig si Catriona, parang gusto na lang niyang lamunin ng sementong kanyang inaapakan. Pahamak talaga ang pabago-bago niyang mood. Minsan naiirita ito. Sorry po, nahihiyang-hinang paumanhin ni Catriona. Namumulang kanyang pisngi sa sobrang kahihiyan. Okay lang po, soon to be Mrs. Hale. Nag-init bigla ang pisngi ni Catriona sa narinig. Mrs. Hale daw? Ang sarap sanang pakinggan sa tenga. Come here, babe, sabi ni Tristan na medyo nangingiti. Tinap niya ang katabi niyang upuan. Kiming naglakad si Catriona palapit sa binata. Nakayuko siyang umupo sa tabi ni Tristan. Hinawakan kaagad ng nobyo ang kanyang kamay at pinagsalikop ang mga kamay nila. Masama ang loob ni Madeline dahil imbis na layuan ni Catriona si Tristan, ay parang baliwala dito ang pakiusap niya. Maghintay ka lang. Alam ko na mapapasayo din ang kapatid ko, Madeline, sabi ni Darius. Buong gabi silang magkasama sa isang kilalang hotel. Ang tagal naman kasi. Naiinis na ako, niritang saad ng dalaga. Iniyakap ni Darius ang mga kamay sa bewang ni Madeline. Alam mo, masyado kang atat. Saka sino ba may sabi sa'yo na puntahan mo si Catriona sa rest house? Pareho lang kayo ni Mommy, sugod na sugod. Pero may nangyari ba? Wala naman. Nalaman din ni Darius ang pagsugod sa Batangas ng ina. Siya rin naman ang nagbigay ng impormasyon kung saan nakatirang kapatid at babae niya. Naiinip na ako, Darius. Nauubos ng ipon kong pera. Mabibigyan mo ba ako ng pera para sa lahat ng pangangailangan ko?
ngumisi si Darius. You know I can give you anything you want. Ayaw mo pa kasing tanggapin ang inaalok ko sa'yo. Pwede namang tayo na lang. Let's end this. Fuck body thinks of us. Wika niya. Humalakhak ng malakas si Madeline. Huwag ka nga magpatawa. Sa'yo na nanggaling na nang gagamit na lang tayo at hindi kailanman mauuwi sa seryosohan. Saka mas malaking makukuha mo kung makukuha mong Lumina. Mas makikilalang pangalan mo, hindi lang dito sa bansa. Yeah, you're right. Pero pwede naman tayo, hindi ba? Untag ni Darius. May ngising nakakaloko sa labi. Ngumiti si Madeline. Gusto mo lang umisa pa? Inabot na tayo ng umaga. Uuwi pa ako sa bahay para asikasuhin si Mariska. Humigpit ang yakap ni Darius kay Madeline at nagsimulang amuyin ang batok ng dalaga. Naglakbay pataas ang mga kamay niya. Dinama ang pagmasahe sa dalawang dibdib ni Madeline. Nang maabot ito, napapikit naman ang dalaga. Muli na namang binubuhay ni Darius ang init sa kanyang katawan. One more round bago ka umuwi sa bahay niyo. Pilyong sabi ni Darius at iniharap sa kanya si Madeline. Saka siniil ng mapasok ng halik sa labi. May bigla ang out of the country na conference si Tristan. Nasa airport na sila ni Catriona. Kasama mag-asawang sina Tess at Mel. 2 araw lang ako mawawala, babe. If you need anything, just call me. Kahit na ano pa yan, o kahit nasa meeting ako. Don't hesitate to call me or text me. Bili ni Tristan. Malamlam ang mata ni Catriona na tumango sa binata. Ginitian siya ng binata at hinapit siya sa bewang na ikinagulat niya. Don't be sad. 2 araw lang yun. Go out with Amethyst or with Nanay Tess. Kumain kayo sa labas o kaya mamasyal. Paglalambing pa ni Tristan sa dalaga para hindi ito malungkot habang wala siya. Mamimiss kita. Sobra. Maiiyak na sabi ni Catriona. Pilit na iniiwas ang muka sa binata. Me too, but I promise to call when I reach Japan. Sabi mo yan ha, huwag mong kakalimutan. Tristan ang pangako mo, sabi ni Catriona na tila nagbababala ang tingin sa binata. Malawak nang umiti si Tristan. Walang pakundangan niyang hinalikan sa labi si Catriona sa harap ng maraming tao. Napapitlag si Catriona at hindi nakapalag. Lalaki ang mga mata sa gulat sa ginawa ng binata. Nang itigil ni Tristan ng halik, agad siyang napayakap dito sa sobrang kahihiyan. Pilit na itinatago ang muka mula sa lahat. May mga sumipol, may mga napanganga sa gulat at may ilan namang napatawa sa kilig. Ano ba yan, Tristan? Bulong niya habang nakayakap pa rin sa binata. Para lang malaman ng lahat na akin ka lang. Bulong ni Tristan sa tenga niya, puno ng lambing at kumpiyansa. Ramdam ni Catriona ang pag-init ng kanyang pisngi. Nais niyang magalit pero mas nangingibabaw ang kaba at kilig na sabay-sabay na kumakabog sa dibdib niya. Panay ang tulo ng luha ni Catriona habang kumakaway si Tristan. Tinawag ng flight nito at papasok na sa boarding gate hanggang sa tumalikod ang nobyo sa kanya at hindi na lumingon. 2 araw lang naman mawawala si Tristan. Kaya mo yan anak, pang-alo ni Tess kay Catriona. Pinunasan ng dalagang mga luha niya. Parang hindi po ako sanay na malayo siya sa akin. Itong batang to, tatawagan ka naman, hindi ba? Opo, pero iba pa rin po na alam kong nandyan lang siya. Malapit tapos uuwi siya sa bahay pagkatapos ng trabaho niya. Sabi Catriona na hindi pa rin mapigilan ng hindi maging emosyonal. Halika na nga, umuwi na tayo. Aya ni Tess na hinawakan sa braso ang dalaga. Napilitang tumango ng pagsang-ayon si Catriona. Kinabukasan parang latang-lata si Catriona nang bumangon mula sa kama. Dati hindi niya naramdamang wala si Tristan. Pero kagabi, parang napakahabang gabi para sa kanya. Nakatitig lang siya sa pwesto ng binata sa kama. Minsan inaamoy pang una nito, minsan namimiss na niyang nobyo kaagad. Biglang nagitla si Catriona sa narinig na malakas na ring ng kanyang phone. Si Tristan na yun, nausal niya sa pagkabigla. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone na nasa side table lang. Ang laki ng itini sa labi ni Catriona nang makitang pangalan ni Tristan sa call. Agad niyang sinagot to, hindi na kayang pigilan ng kilig. Hello? Mahina pero may bakas ng kaba sa boses ni Catriona. Hi babe, how's your sleep? Masiglang tanong ni Tristan sa kabilang linya.
Ngunit naramdaman ni Catriona ang lungkot sa tono nito. Parang gusto nang tumulo ng luha ni Catriona. Okay naman. Ikaw ba? Mahina niyang sagot. Halos magtago sa kalungkutan. Not good. I miss you. Sobra. Malungkot na tugon ni Tristan at naramdaman ni Catriona ang bigat na nararamdaman nito. Suminghot na si Catriona at hindi niya na kayang pigilan ang mga luha na mabilis na dumaloy. Are you crying? Ramdam na ramdam ni Tristan ang pag-aalala sa boses niya. Hindi, may sipon lang ako. Pagsisinungaling niya, pero alam niyang hindi yang kayang lokohin si Tristan. You're not good at lying. Umiiyak ka, sabi ni Tristan. Hindi talaga siya makapagsisinungaling sa binata. Humagulhol na siya. Miss na kasi kita eh. 2 days kang mawawala, pero magtitiis ako. Parang bata niyang sabi. Puno ng hinagpis. Humalakak si Tristan, ngunit may bakas ng lambing sa kanyang tawa. Babe, it's just 2 days. Uwi rin ako kaagad. Do you want to come here? Pwede naman, ipapaayos ko kay Jax ang passport at visa mo. Ayoko. Baka makasagabal pa ako sa trabaho mo. Miss lang talaga kita. Pero maghihintay ako sa'yo. Mahirap ang mga salitang yon, pero sinadyang pakalmahin siya ni Catriona. I love you, babe. Ang mga salitang yon ay puno ng damdamin at ramdam ni Catriona. Ang init ng pagmamahal ni Tristan na parang yumakap sa kanya. I love you too, tugon ni Catriona at biglang gumaan ang pakiramdam niya. Kahit pa may lungkot sa puso, masigla na si Catriona na nakausap si Tristan kahit sa telepono lang. Pero, unti-unting nawala ang magandang ngiti niya sa labi nang makita si Darius na prenting nakaupo sa sofa. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Darius at ngumiti ng matamis. Good morning, my sister-in-law. Nanay Tess! Malakas na sigaw niya sa nanay na naya niya. Parang nakita ko silang lumabas. Mukhang mamamalengke. Ngising aso na sambit ni Darius. Kinabahan si Catriona, tila may naramdaman siyang panganib sa uri ng tingin ni Darius sa kanya. Napaatras siya. Don't worry, mabait ako. Wala akong gagawin sa'yo. I just want to talk to you. Mariing napatingin si Catriona kay Darius. Wala siyang tiwala sa pagmumukha ng kapatid ni Tristan. Magkaiba sila ng personalidad kahit na magkapatid sila. Sa tingin pa lang ni Darius parang hindi to gagawa na maganda. Umalis ka na, Darius! Bulyaw niyang taboy, ngumisi na naman na nakakaloko si Darius. I'm wrong that I gave you to my brother. Dapat natikman muna kita bago kita binigay sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Catriona sa narinig mula kay Darius. Kung ganun, ito palang may kagagawan kung bakit siya naging escort ni Tristan. At kung paano siya nakarating sa rest house ng binata. Alam ko nang nasa isip mo. Yes, ako ngang gumawa ng paraan para magkasama kayo ng mahal kong kapatid. Anong sinabi mo? Singhal ni Catriona. Halos pasigaw, napatras siya ng bahagya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya pala parang inosente si Tristan sa kasunduan nilang dalawa. At nagulat ito na makita siya sa rest house. Ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang lahat sa kanya. I'm the one who talked to Rosalie, mariing sabi ni Darius. Walang pag-aalinlangang inamin ang ginawa. Ako ang nagayos ng lahat para magkaroon ng kasunduan sa inyo ng kapatid ko. Pareho niyong pinirmahan. At ikaw, hindi ka rin naman mahirap kumbinsihin dahil desperada ka na sa pera para sa kapatid mo. Ang buong akala niya si Tristan ng strangherong customer na hiniling ang serbisyo niya ng 1 buwan. Ikaw pala, napasigaw si Catriona. Ang dibdib ay mariing humahagok sa galit. Ano kailangan mo ha? Bakit manilokong sarili mo kapatid? Pati ako. Halos nangihinig ang kamay niya sa sobrang galit. Hindi niya na napigilan ang sarili. Tinuligsa niya si Darius kahit na alam niyang delikado. Nag-take advantage ang binata sa sitwasyon niya. Dahil sa kailangan niya ng pera para sa kidney transplant ng kapatid niya. Napangisi ang binata at nagkibit balikat. Walang nikatiting na pagsisisi sa mukha nito. Let's just say, gusto ko lang kayong dalawa ni Tristan na magkasama. Yung kayo lang, kasi akala nyo, kayo lang ang marunong maglihim. Hindi nyo alam ko lahat ng pinagagagawa nyo sa opisina niya. Nalaki ang mga mata ni Catriona, namutla siya. Parang naubusan ng dugo. Alam pala ni Darius,
Ang sekreto nilang dalawa ni Tristan na akala niya'y ligtas sa mga mata ng iba. Paano mo nalaman yun? Garalgal at halos pabulong na tanong niya. Para siyang naubusan ng boses. Ako pa ba? Sagot ni Darius na puno ng yabang. I'm a hell. At sa Lumina Essence, walang sekretong hindi ko kayang alamin. At sumilay na naman ang pamilyar na ngising nakakagalit sa labi nito. Tila ba pinagmamalaki pang pananabotahe sa kanila. Hayop ka! Ano pa bang alam mo? Marami akong alam sa'yo, Catriona. Lahat-lahat ng sekreto mo alam ko. Kahit ang pinakatatago mo sa pagkatao mo. Muling napatras si Catriona na humakbang isa palapit si Darius. Natatakot ka na ba sa akin, Catriona? Tanong pa ng binata na sinundan ng malakas na tawa. Hindi ako natatakot sa'yo. Umalis ka na, Darius! Sigaw niyang taboy. Pilit niyang pinapatapang ang anyo, pero sa loob-loob ni Catriona ay takot na siya. Natatakot siya para sa kanyang anak. Don't be afraid. I won't do anything to you. Bulong ni Darius. Ang tono ng boses niya ay may lambing pero may halong panlilin lang. Mabilis siyang lumapit at mariing hinawakan ang braso ni Catriona. Aray! Nasasaktan ako! Sigaw ng dalaga. Napangiwi siya sa higpit ng pagkakahawak ni Darius. Pilit siyang nagpupumiglas pero mas lalong humigpit ang kapit nito. Shhh! Ani Darius habang nilalapit ang mukha sa buhok ng dalaga. Dahan-dahan niya itong inamoy para bang nilalasap ang amoy ng takot at kaba. You smell nice. Paamoy pa nga, bulong niya at muli siyang ngumisi. Isang ngising may halong pagnananasa at pagkasabik. Bitawan mo ko! Muling sigaw ni Catriona. Nanginginig ng mga tinig, ang mga matay halos maubusan ng luha. Tumalikod siya, tinangkang tumakbo pero hinila siya pabalik ni Darius. Shh! Don't be so dramatic, Catriona. I'm just trying to be close. Isn't this what you like? Attention? Ani Darius, tila pinaglalaroan ng emosyon ng dalaga. Wala kang karapatang hawakan ako. Hindi ka naiiba sa mga demonyo, singal ni Catriona. Hindi na napigilang umiyak, kinuyom niya ang kanyang kamao. Handang manuntok kung kinakailangan. Kailangan niyang lumaban para sa kaligtasan nilang dalawa ng anak niya. Natawa si Darius pero may bahid ng panggigigil sa kanyang tawa. Alam mo bang mas lalo kang gumaganda kapag galit ka? Namumulang tenga't pisngi mo. Nalalaki ang butas ng ilong kaya siguro baliw na baliw din ang kapatid ko sa'yo. At bago pa siya muling makalapit, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Catriona. Wala kang karapatang bastusin ako, Darius! Sigaw niya, hingal na hingal habang tumatakbo palayo. Natigilan si Darius. Hawak niyang pisngi niya na namula dahil sa sampal at salit na magalit. Lalo lang siyang ngumisi. We'll see, Catriona. We'll see, aniya. Pero may dagdag pa siyang binulong na mas malamig pa kaysa sa hangin sa paligid. Oh, baka gusto mong kumalat ang video niya ni Tristan sa opisina. The one where you moan his name, like you own him? Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Catriona. Napatigil sa pagtakbo. Napalingon siya, namumutla, nalalaki ang mga mata. Anong sinabi mo? Halos hindi na makalabas sa bibig niya ang mga salita. Lumapit si Darius ng dahan-dahan. Hawak ang kanyang cellphone, kumindat siya. Saka pinakitang isang folder sa screen. Lumina Secrets, MP4. Ang cute niyo dito. Halos lamunin mo raw siya, hindi ba? Wala kang karapatan, sigaw ni Catriona. Pero naputol ang salita niya sa tindi ng kaba. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang takot, ang galit o ang kahihiyang gumagapang sa buong katawan niya. Ayoko rin gawin to, Catriona. Ani habang tinago muli ang phone sa bulsa. Pero kung hindi mo ko tutulungan, kung patuloy kang magiging matigas sa akin, well, who knows where this little scandal might end up. Office inbox? Your boyfriend's inbox? The company shareholders maybe. Nanginig ang mga tuhod ni Catriona. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Ang hawak na sekreto ni Darius ay pwedeng sirain lang ang relasyon nila ni Tristan. Kung hindi ang buong buhay niya. Tumigil ka na. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Bakit mo to ginagawa, Darius? Isang malutong na tawang pinakawala ng binata. Ganyan nga, Catriona. Matakot ka sa akin. Ang tapang-tapang mo.
Hindi ka madaan sa mga pakiusap sa'yo. Matapang ang anyo ng dalaga at dumaloy ang luha sa kanyang mata. Pinunasan niya yon. Hindi niya malaman kung anong motibo ni Darius sa lahat ng ito. Bakit kailangan pa nitong manakot? Hindi ako matatakot sa isang katulad mo, Darius. Mariing tugon ni Catriona. Kahit nanginginig na ang boses. Pinaikot mo na kami ni Tristan sa mga kamay mo. Pero hindi habang buhay kang nasa itaas. Alam mo na kapag nalaman ng kapatid mong mga ginawa mo at mga kasinungalingan mo, pati na rin ang mga pananakot mo, wala kang ligtas sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Darius habang unti-unting nalilisik ang ngiti sa kanyang labi. You really think Tristan will believe you? Aniya, lumalapit ulit kay Catriona. He trusts me. I'm his blood. At ikaw, isang babae lang na pinaglaruan niya. Umaasa ka siguro na pakakasalan ka talaga ng kapatid ko. Humakbang pa ito palapit pero hindi na umurong si Catriona. Nilunok niya ang takot, pinatibay ang dibdib at matapang na tumingin sa mga mata ni Darius. Subukan mo ipakalat ang video na yan, Darius. Mariin niyang tugon. Titiyakin kong ikaw ang unang masisira. Hindi ako papayag na ako lang ang masasaktan. Isasama kita sa pagkawasak ko. Tumigil si Darius, ilang segundong katahimikan. Tapos ay napangisi ulit, mas malalim at mas mapanganib. Ganyan, Catriona. Bulong niya. Gusto ko yung attitude mo. Masarap sirain ng isang katulad mo. Tinalikuran niya si Catriona at marahang lumakad palayo. Naiwang mag-isa sa hallway si Catriona, napaupo siya sa gilid ng pader. Pilit pinigilan ng luha at ang matinding takot na gumagapang sa puso niya.